lumalabas na itong si Bam Aquino nilagay sa gitna. Pero hindi. Si Bam Aquino dito yan sa magiging mapupunta yan sa anti-impeachment. Bakit? Inendorso yan ng Iglesia ni Cristo eh. Di ba? First time kang inendorso ng Iglesia ni Cristo. Ayaw ng Iglesia ni Cristo ng impeachment. Tapos papabor ka sa impeachment. So itong si Bam Aquino, it's either mag-inhibit yan or dito yan sa anti-impeachment. So ilan na anti-impeachment natin? 13 na. Yung Manny Pacquiao, pucha yan, idol ng bayan. First time natalo, Manny Pacquiao natalo, pucha yan. Imposible yun. So natalo yung Manny Pacquiao. Ang lakas nun, dumikit dito sa switik na salot na to, pinaglihi sa balat. Putang ina yan, talo si Manny Pacquiao, nawala iyabang. Sabi pa naman niya, ako yung bobo. Tangina niya, pinagtatanggol niya pa to si Marcos. Sigurado kalaban na naman yan si Marcos ngayon. Pag tinanong mo si Pacquiao, ano masasabi mo sa mga Marcos? Ninakaw niya ng pera ng Pilipinas, dapat managot sila. Ganun na naman sasabihin na ulul na yan. Malas eh. O, tinan mo, ayan, dinikitan ni Gwen. Dumikit si Gwen dyan. O, ano nangyari? Putang ina niyan. Tinrider nila mga Duterte, ito nangyari. Marcos Jr. Nataw na! Yes! Yes! Babay! Babay! Babay na. Ina, tinalo sila ni Barry 4. Alam nyo ba, itong si Pam Barry 4, 2% lang yan sa survey sa Cebu. Kaya huwag kayo maniniwala sa survey na yan. Survey kayo ng survey eh. O, ayan. Kaya ngayon, mga bossing, yung mga kupal na yung mga kupal na vlogger nila sa kabila, putang ina, hindi nila alam paano kami aasarin. Paano mo aasarin si Boss Dada? Putang ina, natalo si Pastor, ang tawa pa ng tawa. Ang saya kaya namin, mantakin mo grabe experience namin kay Pastor Kibuloy Naikot namin buong Pilipinas. Naikot namin pati buong Asia dahil kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil sa pangangampanya namin sa kanya. Pucha, doon pa lang panalo na kami. Sa experiences pa lang, panalo na kami. Doon pa lang sa mga na-convert namin na mga galit sa kanya, panalo na si Pastor. Sa pagkakakilala ng mga tao ngayon kay Pastor, panalo na si Pastor. Eh, anong gagawin namin ngayon? Oh, alam nyo ba, ito aabangan nyo ito aabangan nyo sa mga banateros. Meron kaming panibagong mithiin. Ano yun? Lahat ng mga lugar na pinuntahan namin, lahat ng mga tao na nakausap namin, na naka-town hall meeting namin, lahat sila babalikan namin at yung mga mga suliranin nila susolusyonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Tandaan yan. Lahat yan. Ipakikita ni Pastor Apollo Kibuloy na kahit natalo siya sa sa politika, ipakikita niya sa buong mundo na siya, ang SMNI at ang KOJC ay magpapatuloy sa pagkakawang gawa. At kami, nag-volunteer na kami. Sabi namin, gamitin mo kami lahat ng kailangan mong ipagawa sa amin, gagawin namin, ipakikita namin sa buong mundo kung gaano kawalang kwenta yung mga nanalong kandidato. Walang magagawa yan sa Pilipinas, si Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan ninyo kung anong mga magagawa niyan. Makalabas lang si Pastor, dire-diretso na yan. Sobrang dinaya nyo, di ba? Oh. Ay, sabi nga ni Pastor, huwag kayong mag-alala, Banateros. Kasi sabi ni Pastor, alam ko naman, Banateros, na excited na rin kayo sa mga proyekto natin, sa mga gusto nating gawin. Huwag kayong mag-alala. Itutuloy natin yan. Lahat ng mga ipinangako natin sa tao na gagawin natin, itutuloy natin yan. Ang lupit! So, hindi man makagawa ng batas si Pastor Apollo Kibuloy para sa inyo, gagawa kami ng mga bagay para makatulong sa inyo. Yeah, sabi ko nga sa inyo yang napakabilis mag-mobilize ni Pastor Apollo Kibuloy. Dahil lahat ng key cities at mga, kahit hindi major cities sa buong Pilipinas, meron yan siyang KLC, Kingdom Light Congregation, meron yan simbahan.
Yan, igagawin nating mga action centers yan. Antayin nyo lang. When everything is settled, matapos lahat ng mga problema ni Pastor, manalo siya sa kaso, lahat ito, kumalma lahat ito, live nating ipapakita sa inyong lahat, manunood ang buong mundo, ipapakita natin kung ano ang kayang gawin ng isang Pastor Apollo Kibuloy nang walang pera ng gobyerno na gagastusin. Abangan niyo yan. Ngayon mga bossing, pag-usapan naman natin yung mga nanalong kandidato. So ayan yung mga nanalong kandidato. Pang-12 ayan lang nanalo, si Lito Lapid, si Cayetano, si Soto. Actually, kaya sinabi ko lang yung mga yan, si Lacson, si Soto, sino pa ba yung nanalo? Ayan lang nanalo 1, 2, 3. Apat yung nanalo. Actually, apat pala yung nanalo, hindi pala 3. Mas lamang naman sila. Kaya lang, malalaking pangalan yung nilaglag ng amo nila. Kaya wala sila. Sino ba natalo sa atin? Hindi naman kilala yung mga kandidato natin, di ba? Pastor Apollo Kibuloy, ngayon lang tumakbo. Tapos, ang dami pang mga black propaganda sa kanya. Ang alam ng tao, rapist yan. Buti nila, nabago natin isip ng mga tao. Itong, sino pa? Sila Lambino, sila Hinlo, si Jimmy Bondok, bago lang din. Si Vic Rodriguez, bago lang din. Hindi ba? Muntik-muntikan pa nga makapasok mga yan. Bago lang yung mga yan. Dapat ka nakapasok yan. Kung siguro, malinis lang talaga yung halalan. Sigurado, pumasok yung mga yan. Yung mga kandidato nyo, ang lalaking tao niyan. Ang yayaman yan, lalaking pangalan. Mga dati ng mga nakaupo yan, hindi nanalo. Ganon kamalas si Bongbong. Ganon kamay balat yun. Ngayon, pag-usapan natin mga bossing, yung palagi kong sinasabi sa inyo na nakalamang tayo pagdating dito sa eleksyon na to, na kahit na ang nanalo sa PDP laban ay tatatlo plus 2, bali nga nangyari 5, kahit di 5 lang yung nanalo dito sa mga kandidato natin, ang kailangan lang natin siyam, okay? Kailangan natin siyam na kandidato na senador para bumoto sa impeachment ni VP Sara. Yun ang pinaka-importante, yung impeachment ni VP Sara. Kaya nga, masaya na din sila Pastor Kibuloy, yung mga sila JB Hinlo, sila Jimmy Bondok, masaya na rin sila kasi nag-gain sila ng experience, although natalo sila, pero yung main objective natin, which is si VP Sara, hindi ma-impeach, napakalakas ng chances natin. Ipapakita ko sa inyo kung gaano tayo kalakas, ha? Ipapakita ko sa inyo kung gaano tayo kalakas. Ayan. Ayan. Ganito tayo kalakas. Okay? Ito yan mga bossing, magkakaroon ng impeachment. Ito ang magiging itsura ng impeachment. Kailangan lang ni VP Sara ng siyam na boto para siya ay manalo sa impeachment. Ilan tong nasa kanya? 3, 6, 9, 12. Currently, doon sa mga nakaupong mga kandidato at saka yung mga kandidato na nanalo, so total of 20, I think 24. Total of 24 na mga kandidato yan, na mga senador. Pag hinati-hati mo yan, sino ang mga papabor kay VP Sara? Ayan, kaya nga sabi ko sa inyo si Camille Villar, si Amy Marcos, yung shopping na yan ni Inday Sara, napakagaling kasi nanalo So, parang lumalabas dito sa mga kandidato na kumandidato ngayon, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na mga kandidato na nakuha. Meron tayong 6 na kandidato ang nakuha natin doon sa mga tumatakbo ngayon. Actually, hindi lang 6, 7 yan. 7 dapat yan. Ito kasi nandito si Bam Aquino. Nakikita nyo dito sa gitna, sa may swing. Nandiyan dyan si Bam Aquino. Nilagay lang siya sa swing. Swing meaning yung gigitna. Sa current na setup, sa lumalabas na itong si Bam Aquino nilagay sa gitna. Pero hindi. Si Bam Aquino dito yan sa magiging mapupunta yan sa anti-impeachment. Bakit? Inendorso yan ng Iglesia ni Cristo Diba? First time kang inendorso ng Iglesia ni Cristo. Ayaw ng Iglesia ni Cristo ng impeachment. Tapos papabor ka sa impeachment. So itong si Bam Aquino, it's either mag-inhibit yan or
Dito yan sa anti-impeachment. So ilan na anti-impeachment natin? 13 na. So panalo na tayo kaagad. Oh, bakit? Itong si Villanueva. Actually, ito si Villanueva, ayaw nga nito ng ng impeachment. Si Loren Legarda, Tito Soto at Lacson, dati pa namang mga trapo yan. Laging nasa gitna yan, hindi yan nagkukompromiso. Ito si Wing Gatchalian, re-electionist yan. So, doon na yan pupunta kung saan nakikita niya, makikinabang siya. Itong si Erwin Tulfo, traidor talaga yan. Ito si Ben Tulfo, ito si Rapi Tulfo, re-electionist, pero alam din natin na Marcos na yan. So si Kiko Pangilinan, hardcore, anti-Duterte yan. Dito lapid, parang ano lang yan, parang spongha yan. Kung saan, oo lang ng oo yan. Higop lang ng higop yan. Ito si Chis Escudero, alam natin, nasa grupo ng mga Marcos yan. So magiging pro-impeachment yan si Risa Ontiveros. So pero kung titingnan mo, aanim lang sila. Pwede pa ngang ito si Rapi Tulfo o kaya itong si Chis Escudero biglang gumit na dahil electionist mga yan. So with this, ito yung makukuha natin. Makukuha natin syempre si Robin Padilla, atin yan. Ito si Jinggoy Estrada, natural, ayaw niya ng impeachment. Di ba? Ayaw niya ng impeachment. Ayaw din yan nung ginawa nila kay Pangulong Duterte sa ICC. Kasi naging biktima sila nun parehas ito naman si Jinggoy, kapatid niya si JB. So, syempre, parehas silang tatay. Common denominator, yung tatay nila na-impeach at saka napatalsik noon. Di ba? So, ayaw nila yan. Dalawa na. Ito naman si Cayetano. Alam naman natin talaga na ang puso nito, Duterte. Syempre, si Villar din. Siyempre si Cayetano tsaka kapatid niya magkakampiyan. Si Villar tsaka yung kapatid niya magkakampiyan. Bongo, Bato, tsaka si Aimee and Marcoleta, alam natin, anti-impeachment yan. So, nagtagumpay tayo mga bossing. Kaya ang tamlay. Kaya sobrang tamlay ng mga buwaka ng shit. Na mga kandid na mga vlogger sa kabila. Kasi alam nila yung pag-asa nilang si VP Sara mawala sa landas nila. Putang ina pagdating ng 2028, iisa-isahin sila. At kapag si Inday Sara hindi na-impeach, pucha, alam na nila ang mangyayari. Pag hindi na-impeach si VP Sara, yari kayo. Lahat yung mga kandidato niya, pati sa Congress, putang ina, unti-unti yan. Kulay green na lahat yan. Baka magpagawa ng green na barong lahat yan. Kasi nga, alam na nila na si Inday Sara will become the next president. So lahat yan magpapalapad na ng papel kay Inday Sara. So paano na? Putang ina, wala na yung mga nagbabayad ng mga vloggers. So paano na ngayon ang sweldo ng mga vloggers? Natalo na. Natalo na yung mga nagbabayad ng mga talent fee ng mga vloggers. Paano na yan? Putang ina, wala na kayong trabaho. Mga patay gutom na naman kayo. Balik na naman kayo sa mantika at saka toyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tangina, akala niyo siguro dahil malakas kayo ngayon, tumatamasa kayo ngayon, panay kabig kayo. Tapos puta siguro mga one day millionaire ang mga putang ina. Yung mga dating patay gutom na vlogger, may mga sasakyan, nakakondo na. Putang ina, biglang magbabago, magsishift. Pinadama lang pala kayo, pinakaral lang pala kayo, 3 taon, putang ina, wala na. Tapos biglang pang, Inday Sara, susunod ulit, Duterte ulit yung presidente. Nako! Putang ina, baka maging baka magkalakal na lang yung mga vlogger ni BBM Ayun na, baka mga lakal na lang kayo. So ngayon, may nagbalita ka sa'yo, Boss D, alam mo, putang ina, manood ka sa kabila, yung mga vlogger nila, puta, wala nang sustansya. Ang tatamlay. Sabi ko, syempre, putang ina, mawawala na yung sustento nila Mawawala na yung sustento nila. Tsaka magiging bulletproof na si Inday Sara pag nanalo siya sa impeachment. Wala na, kahit anong ibato mo kay Inday Sara, kahit anong iyak mo, wala na, hindi na yan tatalab sa kanya. Unti-unti na yan lahat. Financer, lahat ng mga tao, lahat ng mga politiko, lahat yan didikit na kay BP Sara. Puta, wala pang makakaliwa. Natalo na yung mga maiingay na makakaliwa sa Kongreso. Paano na? Tangina, sabi ko nga sa inyo, ang bilis ng karma. Napakabilis ng karma, mga bossing. Ito, pakinggan natin yung isang yung balitang tungkol dyan. Wait lang. Asan na ba yun?
Dynamic. Ito. Pakinggan natin yung balitang tungkol dyan para mas maintindihan. Hindi, ano ko na yan eh. Wait lang ito. Maganda tong balita na to ni Ed Lugaw eh. Wait lang. Ito, ipapakita ko sa inyo yung ni Ed Lingaw, yung isang video niya. Ayan, pakinggan niyo maigi. Ito yung ito yung sinasabi kong napakahusay na pagsha-shopping na ginawa ni VP Sara. Balikan na natin si Bok Ed Lingaw para sa iba pang paghihimay sa Bilang Pilipino 2025. Bok? Maraming salamat, Julius. Ang sabi nga nila, all roads in the Senate race lead to the impeachment court. Ano pong sabi sa konstitusyon para sa isang impeachment trial? Kailangan po ng 2/3 vote para ma-convict ang isang taong na-impeach. Kumbaga, kailangan po ng 16 senators na boboto for impeachment para po matuloy ang isang conviction. Sa mga po, kailangan po ng at least 9 senators para ma-acquit si Vice President. Ayan ito. Katulad dito, tingnan mo. Meron, kakalabas lang sa GMA 7. Anong sabi? Marcos not pushing for Sara Duterte's impeachment trial in Senate, says Palas. Anong ibig sabihin yan? Alam na niyan ni Bongbong Marcos. Naputang ina yung impeachment na yan ang magiging pako sa ataol niya. Alam niya na puta nag-fail na talaga sila. Sumablay sila. Sabi ko nga sa inyo, napaka-importante talaga nitong eleksyon na to eh. And nakita din ni Inday Sara eh. Although galit tayo doon sa +2, pero nanalo yung +2 eh. Kaya nga, sobrang importante nitong eleksyon na to. So, well, hindi naman natin kailangan yung +2. Kasi nga, kung nanalo yung 10, hindi natin kailangan yung +2. Mas malaki lamang natin. Pero mukhang napansin din ni VP Sara that the 10 candidates na we have is not enough. Although, they all have clean hearts. Nakita ni Inday Sara na si JV Hinlo, si Lambino, and sino pa ba? Sila Philip Salvador. Mukhang maliit yung chance na manalo sila because hindi sila ganun ka-popular sa Pilipino. And alam naman natin, ng mga Pilipino, matigas talaga ulo. So, ang ginawa ni VP Sara is she made a covenant with these two candidate na alam niyang mas malaki yung chances na manalo kasi may pera at saka may impluwensya. Saktong-sakto na foresee ni Inday Sara na wait, kung dadayain kami, hindi nila dadayain si Bongo. Sobrang lakas eh. Hindi rin nila dadayain si Bato. Sobrang lakas. So, kung dadayain kami, ang ilalaglag ng mga yan, etong mga hindi masyadong kilala. Si Pastor Kibuloy, ilalaglag niyan kasi iisipin ng tao na kasi may kaso kasi ganito, kasi ganyan. Kumbaga, meron pa siyang bagahe. Until ma-clear ni Pastor Apollo Kibuloy yung mga sa kanya, yung mga demanda sa kanya sa korte, diyan totally 100% malilinis na talaga yung pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero may bahid pa rin ng konti, kahit alam naman ng Pilipino na politika lang yun, may bahid pa din ng konting-konti. So meron silang rason kung bakit hindi boboto ng tao si Pastor Kibuloy, ilalaglag nila. Kahit na alam naman natin na lahat ng boboto kay Bongo, kay Bato, boboto kay Pastor. Pero mas okay na sa kanila yun na malaglag si Pastor. Mahirap talaga eh. Kapag pinanalo mo si Pastor, putang ina, kawawa talaga sila eh. Kawawa sila, parang may nanalong 2 Duterte kagad eh. Parang nanalo si Inday Sara at saka si Pangulong Duterte pag pinanalo mo si Pastor eh. 2-in-1 si Pastor eh. 2-in-1 siya eh. Para siyang 2 Duterte, Inday Sara and PRRD in 1. Sobrang talino, sobrang tapang, hindi mo mababayaran, malinis ang hangarin, gusto lang maglingkod, tapos willing mamatay. Kaya talagang hindi sila susugal. Putang ina, lahat ng gagawin nilang kabulastugan, gagawin nila, hindi lang pumasok si Pastor. Di ba lang pumasok si Bato, si Bongo, tsaka yan si Marcoleta. Wag lang pumasok si Pastor. So palagay ko nakita yun ni ni Inday Sara na ilalaglag nila to si Pastor. Sigurado ako hindi nila ipapanalo to eh. At ilalaglag din nila mga kandidato natin. Meron niyang papasok 3, pinaka-safe 3. 3 yung pinaka-safe. So kailangan ko pandagdagan ng 2.
Kaya ayun, kaya ayan, tingnan niyo itong itong report ni Ed Lingao. Sa Duterte sa impeachment charges na kanyang hinaharap sa Senado. So ano po ang komposisyon o lumalabas na komposisyon ng bagong Senado? Tingnan po natin sa matrix na ito. Dito po natin ilalagay yung mga pro-impeachment senators at dito po natin ilalagay yung mga anti-impeachment senators. Ngayon po, konting disclaimer po. Ito po ay possibilities and probabilities dahil po sa Possibilities and probabilities lang, which is pero malamang sa malamang to kasi napag-usapan natin doon nakaraan. Pero nakita mo na may bilang itong pinag-uusapan natin na to dahil dito, Marcos not pushing for Sara Duterte's impeachment trial in Senate. Ayaw na. Bakit? Putang ina, wala na yung mga kaibigan nila sa Congress. Wala na eh. O, tapos yung mga Senado, lumalabas, putang ina, puros mga politiko yung nasa Senado. Re-electionist yung iba, yung mga nanalo, putang ina, puros anti-administration. Paktay ka diha. Oh. Kaya kaysa mapahiya siya, hindi ma-impeach si BP Sara, putang ina, ipupush na lang niya. Na wag na yung impeachment. Oh, di ba? Ano, may plano yan. May ibang plano yan. Putang ina niyan. Hindi man impeachment, puta, may plano yan. Sigurado ako plunder ang ipapail ng mga yan sa ombudsman. Oo, ang gagawin niyan, i-retire niyan. Yung current na ombudsman, lalagyan nila ng appointee nila, tapos putya plunder, ikakaso dyan. Oh, parang ginawa nila kay ERAP. Ganyan yan, pustahan tayo. Kaya, Inday, wag ka magpapalansi sa mga yan. Eleksyon sa huli, alam mo naman, wala naman talagang permanente. Simulan po natin dito sa anti-impeachment block. Sa mga mukhang panalo na sa Senado, ito pong si Bongo, siyempre yan po ay anti-impeachment. Si Bato de la Rosa, siya din po ay anti-impeachment. Ganoon din po si Rodante Marcoleta. Tatlo na po. Si Amy Marcos, bagamat kapatid ng Pangulo, mailalagay natin po sa anti-impeachment dahil sa kanyang very close relations with the Vice President. Ngayon, meron pa po tayong si Pia Cayetano at si Camille Villar. Camille Villar po, inendorso ni VP Sara dahil ang sabi nga ni VP Sara, ang pamilya Villar ay maasahan talaga ng pamilya Duterte. They are real friends and true friends na hindi sila iniiwan. Yan daw po ang pamilya Villar ayon sa mga Duterte. Ito po, ang Nationalista Party po ay umiikot sa pamilya Villar. So, NP po, si Camille Villar, at si Pia Cayetano po ay nationalista rin. At malaking posibilidad, dyan po siya pupunta. Doon naman tayo sa mga holdover senators, yung mga present senators. Si Robin Padilla, siyempre po, yan po ay anti-impeachment. So, meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Remember, ang kailangan lang po natin ay 9 senators para po ma-acquit si BP Sara. So far, we have 7 probable senators. Kailangan pa ng 2. Ang kapatid ni Camille Villar ay si Mark Villar. Nationalista Party din po. At malamang sa hindi, diyan po siya mapupunta. 8 na po sila. Isa na lang ang kailangan. Meron pa ba rito na maaaring mapunta doon? Si Alan Peter Cayetano po ay siya rin po ay Nationalista Party. So far po, meron ka na at least 9 na senador na maaaring bumoto against the impeachment. O ayan, so Siyam, meron ng Siyam. Hindi pa nailalagay dyan si Jinggoy, si JB Ejercito, hindi pa nailalagay dyan si Zubiri. Si Zubiri, ayaw din yan ng impeachment. Ay, Diyos ko Lord. Oh, hindi pa nailalagay dyan. Si Bam Aquino, hindi pa nailalagay dyan. Si Bam Aquino, anti-ano din yan. Sigurado ako, hindi yan mag-impeachment. Either swing or anti-impeachment yan dahil sa Iglesia ni Cristo. Oh, paano na? Oh, lamang. Ibig ko bang sabihin na itong lahat ng ito ay pro-impeachment? Yun nga po hindi ka rin sigurado dahil marami sa mga ito ay nagsabi na nung panakaraang mga buwan na hindi sila interesado sa isang impeachment dahil mas marami pang ibang bagay na kailangan pagtuunan ng pansin. So, posible pa po na maliban sa 9 na ito, madagdagan pa ng mga tao mula dito ang mga anti-impeachment. Makikita nyo ang shift ng media, hindi ba? Kasi tingnan nyo these media people hated the Dutertes so much. But look at them now, giving us an early win. That's an example
na ano na talaga, meron ng shift of favor na yung nangyaring election na ito really favored the Dutertes. Papaano din natin nasabi? Hindi lang po yung mga congressman, mga senador ang nalaglag na mga alyado ng nilolong. Oo, nilalay. O, pati po yung mga local government na PDP, mga LGUs, PDP, malalaking gobernador na malalaking cities, mga mayors dyan, napalitan po lahat ng PDP. So, sa local government ngayon, na dating puros Marcos dahil nabayaran ng ayuda, ngayon, karamihan dyan PDP na ayaw ng ayuda. So, sa local government, hindi na nila kuha. Ang Congress, watak-watak dahil may mga bago. Ang Senate, mas malakas ang mga Duterte, ang mga alyado ng Duterte. So, anong gagawin ni Bongbong? Ayan, magbabait-baitan na naman yung ulul na yan. At gagawa na naman yan ng paraan, panibagong estratehiya. Gagawa na naman niya ng estratehiya kung papaano nila makakaatake silang muli. Kasi dihadong-dihado talaga sila dito sa eleksyon. Kaya nga mga kababayan ko, yan yung lagi kong sinasabi. Ibang iklase talaga kapag yung eleksyon ang yung tamang eleksyon yung nangingibabaw. Kasi doon talaga tayo nakakabawi. Although napakalaking mas malaki sana yung victory natin eh. Mas malaki sana yung ating pagsasaya kung nanalo yung 10 kandidato natin. Lalong-lalo na si Pastor Kibuloy, si Vic Rodriguez, si Jimmy Bondoc. Kung nanalo sana yung kahit yung 3 lang na yan, sigurado ako na talagang unstoppable yung trajectory natin, puros pataas yan. But again, wala ganun talaga. I just hope that some of these senators or all of these senators are I hope that they will talk to each other and baguhin na nila yung electoral system natin. Sana hybrid para kahit papaano merong digital, merong online, tapos merong manual din na ipagbabangga natin kung alin yung tama. Sana ganun na. Yung bilangan, merong automated, merong manual para talagang malinis na malinis. Siyempre, mas maraming layer ng security, mas magiging credible yung ating election. Ayan so mga kababayan, nagsisimula pa lang tayo. Keep your head up high. Huwag po kayong masyadong nalulungkot. Dahil gising naman ang Diyos. Lagi naman nakatingin ang Diyos sa atin. At may plano yan. Sabi ko nga sa inyo, marami rin mga nagsabi noong nakaraang eleksyon na bigyan natin ng pagkakataon si Bongbong na manalo para kung halimbawa sumablay, di at least nalaman natin. Let's just adhere to that. Ayan, sinubukan naman natin si Bongbong. Nanalo, pumalpak. Di ba? So at least alam na natin na hindi na sila dapat manalo sa kahit na anong national position. Well, ihuli na natin to si Amy. Pero wala na dapat Marcos na makahawak ng national position dahil ibang klase kung malasing sa kapangyarihan ng mga yan. Pag malango sa kapangyarihan, walang katapusan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.